Tay, Nay, may magandang balita po ako. Lumabas na yung ranking para sa third quarter. Kasama po ako sa top 3. Talaga ba, anak? Sabi ko na nga ba manang-mana ka talaga sa akin. Sulit lahat ng pagpupuyat at pagpapagod ko. Basta nakikita kitang nagsisipag sa pag-aaral. Nakaka-proud ka talaga, anak. Alam mo namang pangarap namin ng tatay mo na makatapos ka. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng recognition nyo, magse-celebrate tayo. Kakain tayo sa labas. Salamat po, Nay, Tay. Kayo po talaga yung inspirasyon ko kaya ako nagpupursige sa pag-aaral. Salamat talaga sa'yo, anak. Ikaw rin naman ang inspirasyon namin, kaya rin kami nagsisipag sa pagtatrabaho. Sinasabing ang pamilya ang ating kanlungan, ang pundasyong hindi matitibag ng anumang bagyo. Sa loob ng 15 taon, yan ang pinaniwalaan ko. Maayos ang aming buhay, sapat ang pagkain at higit sa lahat, puno ng pagmamahalan ang aming tahanan. Pero paano kung ang pundasyong ito ay may itinatago palang lihim? Paano kung ang mga taong pinagkakatiwalaan mo ay may itinatagong katotohanan na hindi mo pala inaasahang babalik? Bago ko po ituloy ang aking salaysay, nais ko po munang bumati sa inyo, Misteri. Isa po ako sa masugid ninyong tagapakinig. Hangad ko po ang patuloy na tagumpay ng inyong programa na nagbibigay daan upang mailabas namin ang mga kwentong na ikukubli sa dilim. Maraming salamat sa pagkakataong ito na maibahagi ang aking karanasan. Itago niyo na lamang po ako sa palayaw na stela at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Bago po naging matiwasay ang lahat, dumaan kami sa butas ng Karayo, Misteri. Ang mga magulang ko na sina Jonah at Edwin ay mga mandirigma sa kalsada. Literal na isang kahig, isang tuka ang aming buhay noon. Naaalala ko pa ang mga gabing asin o toyo lamang ang ulam namin at ang tanging baon ko sa eskwela ay matinding determinasyon. Kung ano-anong racket ang pinasok nila, mula sa paglalabada ni nanay, pagtitinda, hanggang sa pagkakargador ni tatay sa pier. Basta marangal, papasukin nila. Ngunit sadyang hindi natutulog ang Diyos para sa mga taong marunong magsumikap. Sa pamamagitan ng sipag at tiyaga, nakapasok si tatay bilang personal driver sa isang napakayamang pamilya sa lungsod. Napakalaking biyaya nito dahil bukod sa maayos ang sahod, ang bahay ng amo niya ay ilang kanto lang ang layo mula sa amin. Kaya hindi na siya gaanong napapagod sa biyahe at madalas namin siyang nakakasama. Si nanay naman, hindi rin nagpapatalo. Nagtayo siya ng maliit na stall ng merienda sa tapat ng aming bahay. Mayroon siyang mga masasarap na banana Q at turon, lugaw tokwa, kwek-kwek at kung ano-ano pang merienda. At dahil sa sakripisyo nila, ipinangako ko sa sarili kong mag-aaral ako ng mabuti upang masuklian ang lahat ng patak ng pawis nila. Stella, Lawrence, tama na muna yan. Magmerienda na muna kayo dito. Gumawa ako ng chicken sandwich at turon. Sana magustuhan nyo. Salamat, Nay. Tamang-tama. Kanina pa kumakalamang sikmura nito. Diba, Lawrence? Uy Stella, wala akong sinasabing ganyan. Tita Jonah, wag po kayong maniwala dyan. Nakakahiya naman po sa inyo. Pero hindi ko na po kayo matatanggihan. Amoy pa lang po kasi, panalo na. Sus, kunwari ka pa. O sige na, kumain na tayo kasi kailangan nating matapos tong project. Lunes na bukas. Mahirap na. Baka mali tayo sa pagpasa at baka mapagalitan pa tayo ni Sir. Oo nga last quarter na to. Konting tiis na lang. Pero seryoso tita, ang sarap mo talagang magluto. Baka naman kaya matalino tong si Stella dahil masarap lagi yung kinakain niya.
Binobola mo pa talaga si nanay, no? O sige, iyon na rin yung isa. At saka ito pa, Diyos, para hindi ka naman mabilaukan dyan. Sa kalagitnaan ng aming biruan, bigla kaming nakarinig ng isang malakas na katok sa pintuan. Stella anak, patingin naman kung sino yan. Ikaw nang magbukas ng pinto at may inaasikaso lang ako dito. Sige po, Nay. Tumayo ako habang hawak ang baso ng juice. Naglakad ako patungo sa pinto at dahan-dahang binuksan ito. At pagbukas ko, tila huminto ang tibok ng puso ko, Misteri. Hindi ko alam kung paano ilalarawan ang pakiramdam na makita ang sarili kong muka na nakatitig sa'yo pero hindi mo kontrolado ang bawat galaw nito. Para akong nananalamin. Ang babaeng nasa harapan ko ay tila galing sa malayong paglalakbay. Kupas ang kanyang damit na tila luma ng barot saya. Magulo ang mahaba niyang buhok na hanggang baywang at baka sa kanyang balat ang init ng araw at hirap ng probinsya. Pero sa kabila ng dumi at pagod, hindi ako maaaring magkamali. Ang bawat kurba ng kanyang ilong, ang ayos ng kanyang manipis na labi at ang kinang ng kanyang mga mata. Ito ang mga katangiang bawat umaga kong nakikita sa salamin simula nang magkaisip ako. Para kaming pinagbiyak na bunga, walang labis, walang kulang. At sa sobrang gulat at paninigas ng aking katawan sa aking nasaksihan, nabitawan ko ang hawak ko. Ang juice ay tumalsik sa aking binti at ang mga bubog ay kumalat sa sahig. Kasabay nito ang paglabas ni nanay mula sa kusina. Ngunit maging siya ay napatigil, Misteri. Namutla si nanay at napahawak sa kanyang dibdib. Tila nakakita ng multo mula sa kanyang nakaraan. Nakatayo lamang ang babae sa may pinto habang ako naman ay nakatulala pa rin sa mga bubog. Si nanay hindi makakilos sa kinaroroonan. Magandang hapon po. Itatanong ko lang po sana kung ito po ang tahanan ng mga Castro. Pero sa nakikita ko ngayon, mukhang hindi naman kailangang sumagot. Mukhang tama naman yung tahanan na pinuntahan ko. At hindi ko rin akalain. Ganito pala tayo kapareho. Ganito pala ang mukha ng kambal ko. Ano? Kambal? Nagulat ako sa mga sinabi niya, Misteri. Bagamat halata namang tama ito at nagsasabi ng totoo. Hindi maikakaila na kami nga ay isang kambal. Stella anak, huminga ka ng malalim. Maupo muna tayong lahat. Iha, halika, mabuti pa't pumasok ka muna. Bago pumasok, akmang luluhod ang babae para tulungan ng nanay sa mga bubog. Huwag na anak, ako nang bahala rito. Pumasok ka na doon at umupo na lang kayo. Kakausapin ko kayo matapos kong linisin ito. Habang nakaupo kami, titig na titig at nakatulala lamang ako sa babaeng kaharap ko. Maging si Lawrence ay pabalik-balik ang tingin sa aming dalawa. Sinusuri ang bawat anggulo ng aming mga muka. Grabe, sobrang magkamukha talaga kayong dalawa. Kung hindi lang dahil sa suot nyo at saka sa buhok nyo, hindi ko na malalaman kung sino yung tunay na Stella rito. Para kayong pinagbiyak na bunga. Nabanggit nga nang nag-ampon sa akin na mayroon daw akong kakambal. Pero hindi ko akalain na sobrang magkamukha pala kami. Ibig sabihin, alam mo na may kakambal ka talaga matagal na? Oo, bata pa lamang ako. Alam ko na ang totoo. At matagal ko nang hinintay ang pagkakataon na makilala kita. Bumalik naman si nanay upang kausapin kaming dalawa. Naupo siya sa pagitan namin at hinawakan ng aming mga kamay. Mga anak, hindi ko akalain na darating ang pagkakataong to na makakasama ko kayo, makakatabi ko at mahahawakan ko ng sabay. Anong itatawag ko sa'yo anak? Anong palayaw na binigay sa'yo? Adelina po,
Yun po ang tawag sa akin ni Inang. Ganun ba? Selena. Selena sana ang ipapangalan ko sa'yo kung dito ka lang sana lumaki sa amin. Pero maganda rin naman ang binigay sa'yo ni Manang Narcisa na pangalan. Adelina, bagay sa'yo. Nay, hindi ko po maintindihan. Paano nangyari to? Bakit po bigla na lang akong nagkaroon ng kakambal? Bigla namang bumukas ang pinto. Pumasok si tatay na may dalang bag. At nang makita ang dalawang Stella sa harap niya, nabitawan niya ang kanyang gamit. Nagkatinginan sila ni nanay. Isang tinging puno ng pag-amin at pagkakaintindihan. Matapos magbihis ni tatay, nagtipon-tipon ang pamilya. Masinsinan kaming kinausap ng aming mga magulang. Patawarin niyo kami, lalo ka na Adelina. Kung hindi ka man namin naisama at hindi namin kinayang buhayin kayong dalawa ng sabay. Noong ipinanganak kayo, sagad sa hirap ang buhay namin. Halos wala na rin kaming makain kaya hindi namin alam kung paano namin kayo bubuhaying dalawa. Si Manang Narcisa ang kumadronang nagpaanak sa akin. Siya ang nagboluntaryo na mag-alaga sa iyo, Adelina. Kung alam niyo lang, napilitan kaming ipaubaya ka dahil wala kaming katiyakan kung mabubuhay namin kayong dalawa ng sabay, kung anong klaseng buhay ang may bibigay namin sa inyo. Patawarin mo kami, napakasakit sa loob namin ng mga panahon na yun, pero yun lang ang tanging paraan para masiguro namin na dalawa kayong magiging ligtas. Pasensya na rin po kayo kung nagulo ko po ang pamilya ninyo. Nagkaroon po kasi ng malubhang sakit si Inang. Bago po siya mamatay, binigyan niya ako ng layang hanapin kayo, ang tunay kong pamilya. Kamusta ka naman anak? Hindi ko akalaing makikita pa talaga kita, Adelina. Maniwala ka, madalas ka naming naaalala ng tatay mo. Pinag-usapan pa nga namin noon na kapag nagkaroon na kami ng sapat na pera, hahanapin at hahanapin ka namin ulit dahil bumalik kami doon sa dating tinitiran niya, pero wala na si Manang Narcisa doon. Ayos lang naman po ako. Ang totoo niyan, nahihiya po talaga ako sa inyo, pero wala na rin po kasi akong ibang pupuntahan. Huwag kang mag-alala anak, ngayong nandito ka na, babawi kami sa'yo. Lahat ng pangangailangan mo, tutugunan namin. Matagal naming inantay ang pagkakataong ito. Wala naman po akong hinihiling kahit ano. Gusto ko lang pong makilala kayo. Tanggap ko rin po kung hindi niyo ako gusto o gusto niyong bumalik na lang ako sa amin. Pero sapat na po sa akin na makita ko kayo. Huwag mong isipin yan anak. Kami nga ang nagkulang sa'yo at kami nga ang dapat mahiya. Huwag mong iisipin na hindi ka namin gusto. Masayang masaya kami kung alam mo lang. Misteri, habang pinapakinggan ko ang kwento nila, hindi ko mapigilang mapatahimik at mapatingin na lamang sa malayo. Hindi ako makapagsalita sa tindi ng gulat at halo-halong emosyon. Kahit anong kurot ang gawin ko sa aking braso, hindi ako magising-gising dahil ito na ang aking katotohanan. Tila ba ako ay nasa isang mahabang panaginip, ngunit ang bawat tibok ng puso ko ay nagsasabing gising na gising ako. Hindi naman sa ayaw kong magkaroon ng kapatid, Misteri. Ang totoo, matagal kong pinangarap na magkaroon ng kapatid. Lagi kong ini-imagine kung paano ang naging buhay ko kung meron akong naging kalaro, karamay at kakampi sa bawat taon ng buhay ko. Pero ang pagkakataong ito, Misteri, ay sobra lang talagang nakakabigla dahil hindi lamang simpleng kapatid ang nabunyag sa akin, kundi isang kakambal. Napagdesisyonan nila nanay at tatay na sa kwarto ko muna patuloyin si Adelina habang inihahanda ang kabilang silid para sa kanya. Para gumaan ang pakiramdam niya, pinahiram ko muna siya ng aking mga damit. Ang dala niya kasi ay puro mahahabang saya at makakapal na blusa na halatang hindi hiyang sa init ng Maynila.
Ipinasuot ko sa kanya ang isa sa mga paborito kong shorts at maluwag na t-shirt. Misteri, lalo akong kinilabutan nang makita ko siyang nakasuot ng damit ko. Kung hindi lang dahil sa buhok niya na lagpas hanggang baywang, baka pati ako ay malito na kung sino ang tunay na Stella. Para talaga siyang isang refleksyon sa salamin na nagkaroon ng sariling buhay. Kumain ka lang ng kumain ha, Adelina. Siguradong gutom ka mula sa mahabang biyahe. Kamusta ba ang naging buhay mo roon kasama si Manang Narcisa? Okay lang naman po. Simple lang po ang buhay namin doon. Buhay probinsya talaga. Nagtatanim po kami ng mga kamote at gulay sa likod bahay. Kapag kailangan po ng ulam, nanghuhuli po kami ng isda sa sapa o kaya naghahanap ng ibang mga hayop na pwedeng kainin. Nakapag-aral ka naman ba roon, anak? Hanggang elementarya lang po ang natapos ko. Kailangan ko po kasing tumulong sa gawaing bahay at sa paghahanap buhay namin doon. Ganun ba? Pero huwag kang mag-alala. Ngayong nandito ka na, i-enroll ka namin agad-agad sa susunod na pasukan. Tama ang tatay niyo. Itong kambal mo na si Stella, malapit na rin siyang gumraduate ng high school. Gusto namin na pareho kayong makatapos at magkaroon ng magandang kinabukasan. Kinabukasan, nagising kaming lahat sa amoy ng masarap na bawang at mainit na sabaw. Akala ni nanay ay siya ang unang nagising, ngunit laking gulat namin nang madat na namin si Adelina sa kusina. Misteri, para siyang isang bihasang kusinera. Maayos na maayos ang pagkakahain ng mga plato, kutsara at tinidor na tila ay may malaking okasyon. Ang mga itlog ay perpekto ang pagkakaprito, habang ang umuusok na miswa ay saktong-sakto ang lapot. Adelina anak, hindi mo naman kailangang gawin to. Kami nga ang dapat nagluluto para sa'yo. Ayos lang po yun, Nay. Sanay po kasi ako na maagang gumising at kumilos agad sa bahay. Gusto ko rin po sanang makatulong habang nandito po ako. O siya sige, dahil nandito na to, edi i-enjoy na natin. Mukhang masarap to, anak ah. Pero seryoso Adelina, ang sarap mo palang magluto. Ang sarap nitong miswa mo. At saka pati itong itlog oh, perpekto yung pagkakaluto. Mabuti naman na gustuhan mo, Stella. Dumaan ang ilang araw at naging matiwasay naman ang paninirahan ni Adelina sa amin. Hindi namin siya pinipilit kumilos, Misteri. Ang totoo, madalas pa nga namin siyang pigilan sa tuwing hahawak siya ng walis o basahan. Gusto namin nila nanay na makabawi sa kanya, na maranasan naman niyang maging dalaga na inaalagaan at hindi puro trabaho sa bahay. Ngunit nagulat kami isang hapon. Nakaplano kaming mamasyal sa mall para mabilhan siya ng mga bagong damit. Nauna na akong maligo at makapag-ayos. Suot ko ang paborito kong floral dress at maayos na ang aking buhok. Habang naghihintay kami sa sala nila nanay at tatay, biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya at lumabas si Adelina. Lahat kami ay napanganga nang makita siya. Wala na ang mahaba niyang buhok na hanggang baywang. Adelina, ginupitan mo yung buhok mo? Oo, sawa na kasi ako sa mahabang buhok, Stella. Ayos lang ba kung ginaya ko yung gupit mo? Ang ganda kasi eh. Oo naman, walang problema yun. Ay nako, ang mga anak ko, lalo kayong naging magkamuka. Edwin, tingnan mo, kung hindi lang dahil sa kulay ng suot nyo, hindi natin malalaman kung sino talaga si Stella at si Adelina. Oo nga, pati ang pagkakahawi ng buhok nyo, parehas na parehas. Nakakatuwa kayong tignan. Isang umaga, nagising akong tila may nakadagan sa buong dibdib ko. Wala naman akong ubo o sipon, pero ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Para akong nauupos na kandila na nawala ng lakas tumayo. Dahil dito, hindi ako nakapasok sa eskwela. Agad naman akong ipinaghanda ni nanay ng mainit na lugaw at gamot. Ay nako, uso talaga ang trangkaso ngayon. Nakita ko si Kate kanina, kakagaling lang din sa doktor dahil sa ubo.
Kaya ikaw Stella anak, magsabi ka lang sa akin ha kung gusto mong magpatingin sa doktor. Okay lang po ako ngayon, Nay. Ipapahinga ko na lang muna to. Siguro dahil sa puyat sa kakagawa ng project. Nga pala, nasaan po si Adelina? Nagpaalam siya kaninang umaga. Pupunta raw siya sa bayan para mag-ikot-ikot. Gusto raw niyang maging pamilyar sa mga kalsada dito sa atin. Mabuti naman po yun, Nay. Tama lang na makalibot-libot siya dito sa lugar natin para mas mabilis siyang makapag-adjust dito sa Maynila. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaang lamunin ng antok ang aking katawan. Buong araw akong nakahiga, tila ba hinihigop ng kama ang lahat ng enerhiya ko. Ngunit pagdating ng hapon, tila tumalab na ang gamot na ibinigay ni Nanay. Unti-unting gumaan ang pakiramdam ko kaya't pinilit kong bumangon at lumabas na ng silid. Nadatnan ko sina Nanay at Adelina sa sala na masayang nagkukwentuhan. Oh Stella anak, kamusta na pakiramdam mo? Mukhang maayos na ang kulay ng mukha mo ngayon ah. Okay na po ako, Nay. Medyo gumaan na po yung pakiramdam ko. Adelina, nakapaglibot ka ba sa bayan? Pasensya ka na, hindi kita nasamahan ha. Masama kasi talaga yung pakiramdam ko kanina. Oo, alam ko. Okay lang naman ako, Stella. Nag-enjoy naman ako. Ang ganda pala talaga rito sa Maynila. Ang daling tandaan ng mga lugar dahil iba-iba ang itsura ng mga gusali at bahay. Hindi ka talaga maliligaw. Hindi tulad sa probinsya. Bakit? Mahirap ba yung daan doon sa inyo? Oo, kapag napasok ka sa kakahuyan, pwede ka talagang maligaw dahil puro puno lang ang daraanan mo. Pare-pareho yung itsura ng paligid. Talaga? Ikaw, naranasan mo na bang maligaw doon? Oo, ilang beses na. Pero palagi naman akong nahahanap ni Inang. Kabisado niya kasi yung kakahuyan. Sa mga sandaling yun, Misteri, hindi ko alam kung maaawa ba ako kay Adelina o matutuwa para sa kanya. Ramdam ko kasi ang hirap na pinagdaanan niya sa probinsya, malayo sa kaginawahan ng lungsod. Nanghihinayang ako sa mga taong hindi namin siya nakasama, sa mga kaarawang hindi namin sabay na ipinagdiriwang. Kaya naman tuwing nakikita ko na mas binibilhan siya nila Nanay ng mga bagong gamit at mas binibigyan ng atensyon, hindi ako nakakaramdam ng pagtatampo. Alam kong bumabawi lamang sila Nanay at Tatay sa 15 taon na pangungulila niya sa amin. Pagpasok ko kinabukasan, agad akong nakaramdam na parang may mali. Imbis na ang nakagawi ang batian at tawanan, malamig na titig at bulungan ang sumalubong sa akin. Ang mga kaibigan ko na dati ay kulang na lang ay hatakin ako. Ngayon, biglang umiwas na parang may nakakahawa akong sakit. Maging si Lawrence ay hindi man lang tumitingin sa gawi ko. Kaya naman noong break time, sinubukan ko silang lapitan sa dati naming pwesto sa kantin, pero sabay-sabay silang tumayo at inirapan lamang ako. Hindi ko na natiis at hinarang ko si Lawrence sa hallway para hingin ang paliwanag na sa tingin ko ay nararapat para sa akin. Lawrence, sandali nga lang. Ano bang problema? Bakit parang iniiwasan niyo ata ako? Di ba Stella, ikaw naman yung may kagustuhan nun? Ang sabi mo, ayaw mo sa amin. Anong sinasabi mo? Kahapon? Hindi naman ako pumasok kahapon. Masama yung pakiramdam ko. Nasa bahay lang ako buong araw. Anong sinasabi mo, Stella? Pumasok ka kahapon. Lahat kami saksi doon. Noong una, hindi mo kami kinakausap. Pero nung kulitin ka na namin kung bakit ka nagkakaganyan, bigla mo na lang kaming sinagawan. Tapos sinabi mo, wala kaming kwentang kaibigan at huwag ka naming pakilamanan. Ang mas malala pa, tinapunan mo ng Diyos si Bea sa harap ng maraming tao. Ano? Nangyari yun? Oo, nangyari yun. Kahit itanong mo pa sa kanila. Sa tingin mo, magagalit ba kami sa'yo ng walang dahilan? Nung uwian nga, sinundan pa kita. Pero pinagtabuyan mo lang ako at sinigawan. Lawrence, tignan mo ko sa mga mata mo. Sa tingin mo ba, sa tagal nating magkakilala, magagawa ko yun?
Hindi nga ako nakikipag-away kahit sa langgam eh. Tapos bigla ko nalang gagawin yon sa'yo at kay Bea. Maniwala ka, nasa bahay lang ako. Pero paanong kung hindi ikaw yun? Hindi kaya… Teka, si Adelina. Ang sabi niya kahapon, lumabas siya para mag-ikot sa bayan. Hindi totoo yung sinabi niya? Baka naman dito talaga siya sa school nagpunta. Oo nga pala, may kakambal ka nga pala. Nakalimutan ko yun ah. Pero Stella, malalaman ko naman kasi mas mahaba yung buhok niya sa'yo. Hindi, nagpagupit na siya. Ginupitan niya yung buhok niya, kamukhang kamukha ng gupit ko. Kung gayon, nasagot na yung mga tanong ko. Mukhang siya nga talaga yung pumasok kahapon at hindi ikaw. Ngayon naliwanagan na ako kung bakit biglang nag-iba yung pag-uugali mo. Doon nalinawan na si Lawrence. Agad naming tinawag ang mga kaibigan ko at ipiniliwanag ang lahat. Noong una, ayaw nilang maniwala. Sino ba naman ang maniniwala sa kwentong tila isang pelikula? Pero dahil na rin si Lawrence ang nagpatunay, unti-unti na silang naniwala. Pagdating ng uwian, 3 sa pinakamalapit kong kaibigan ang nagpilit na sumama sa bahay. Gusto nilang makita sa sarili nilang mga mata kung totoo nga ba ang kakambal ko. Malayo pa lang kami. Nakita na namin si Adelina sa labas ng bahay. Kasama niya si nanay na nag-aasikaso sa mga panindang merienda. Nakasuot siya ng isa sa mga t-shirt ko at ang buhok niya ay saktong-sakto ang pagkakahawig sa akin. Napasinghap ang mga kaibigan ko at doon nila napagtanto na ang tao nga na nakasagutan nila kahapon ay hindi ako. Adelina, kailangan nating mag-usap. Bakit ka pumunta sa eskwelahan ko kahapon? Tapos nagpanggap ka na ako. Pero inaway mo naman yung mga kaibigan ko. Gusto ko lang maranasan na maging estudyante ulit, Stella. Alam mo naman na elementarya lang yung natapos ko. Gusto ko lang makita kung ano yung pakiramdam na nasa loob ng paaralan. Pero bakit nga nakipag-away ka pa? Sinigawan mo pa yung mga kaibigan ko at tinapunan mo ng Diyos yung kaklase ko. Napahamak ako dahil sa ginawa mo. Sila naman ang nauna, Stella. Masyado silang matanong, masyadong mapapel. At saka natakot lang naman ako na baka isumbong nila ako na hindi ako ikaw. Pero Adelina, hindi naman ganun yung mga barkada ko. Mababait naman sila. Sa paningin mo, oo. Pero sa paningin ko, hindi. Pero hayaan mo, huwag kang mag-alala, Stella. Hindi na mauulit. Kahit nagalit ako sa ginawa niya, nakaramdam pa rin ako ng awa. Kaya naman minabuti kong wag na itong ikwento kay nanay at tatay at hayaan na lamang siya. Misteri, hindi ko akalain na ang pagpapaubaya at pag-intindi ko kay Adelina ay gagamitin niya para ipanlaban sa akin. Habang pilit kong inuunawa ang kanyang sitwasyon, lihim na pala siyang naghahasik ng lamat sa pagitan namin ni nanay at tatay. Isang hapon, pag-uwi ko galing paaralan, dinatnan ko si Adelina na humihikbi sa tabi ni nanay at ni tatay at seryosong nakatingin sa akin. Stella, bakit mo nagawa yan sa kapatid mo? Akala ko ba maayos na ang lahat sa inyong dalawa? Teka, ano pong nagawa ko? Kararating ko lang po sa eskwela, Nay. Nay, tama na po. Huwag niyo na pong pagalitan si Stella. Siguro po, naninibago at nagsiselos lang po siya dahil sa mga bagong gamit na binibigay niyo sa akin. Teka lang, Adelina. Wala akong sinasabing ganyan sa'yo. Ano ba yung binibintang mo sa akin? Hindi ba kanina bago ka pumasok ang sabi mo sa akin, hindi ko deserve yung attention na binibigay sa akin nila nanay at tatay dahil sampid lang ako sa pamilyang to. Itinulak mo nga ako kaya tumama yung braso ko sa kanto ng mesa. Ano? Wala akong ginagawang ganyan sa'yo, Adelina. Bakit nagsisinungaling ka? Sa sobrang galit at inis ko kay Adelina ay nahawakan ko ang braso niya.
Tama na Stella, bitiwan mo siya. Nakita namin yung mga pasa niya. Ano ka ba? Hindi ko akalain na magagawa mong manakit dahil lamang sa selos. Pinalaki ka namin ng maayos at hindi ka namin tinuruang umasal ng ganyan. Hala, pumasok ka muna sa kwarto mo at magmuni-muni. Pag-isipan mo ang mga ginawa mo. Wala akong nagawa kundi ang tumakbo papasok sa aking silid, luhaan at puno ng hinanakit. Ngunit hindi pa doon natatapos ang kalbaryo ko. Maya-maya ay naramdaman ko ang isang matinding kaba sa aking sikmura. Hindi ito ordinaryong sakit lamang ng tiyan. Tila ba may mga buhay na bagay na nagpupumigla sa loob ko. Kumakalam at bumabaligtad ang aking bituka. Napakabigat, napakasakit at tila hinihigop ang aking hininga. Aray! Aray! Ano to? Ano ba tong nararamdaman ko? Ang sakit ng tiyan ko! Tumakbo ako agad sa banyo at doon nagsimula ang aking bangungot. Misteri, halos himatayin ako sa takot nang maramdaman kong may dumaan sa aking lalamunan pagsuka ko. Sa bawat pagduwal ko, imbes na pagkain, lumabas mula sa aking bibig ang napakaraming itim na uod, naglalakihang ipis at iba't ibang insekto na gumagalaw-galaw pa. Sumabay pa ang isang malapot at itim na likido na tila nabulok na dugo. Halos mapuno ang lababo ng mga gumagapang na nilalang. Napaupo ako sa sahig, nanginginig ang buong katawan at nagsisisigaw sa tindi ng takot. Ah! Nay! Tay! Tulungan niyo ako! Stella anak, anong nangyari? Bakit ka nagsisisigaw? Nay, tay, tulungan niyo ako. Ang dami pong uod at saka ang daming insekto. Nagaling po sa loob ng tiyan ko. Sinuka ko po silang lahat. Tignan niyo po, nasa lababo. Agad namang lumingon si nanay at tatay sa lababo. Ngunit imbis na pagkagulat at pagkataranta, tila natulala lamang silang dalawa. Stella, anong uod ang sinasabi mo? Malinis naman ang lababo. Walang kahit anong dumi rito. Kahit langgam, wala. Ano? Anong wala? Nandyan po. Tingnan niyong mabuti. Ang dami-dami nga po eh. Wala. Walang kahit ano dito, Stella. Ano bang nangyayari sa'yo? Dito na ako nagsimulang tumayo para tignan ang sinasabi nila. At laking gulat ko nga, Misteri. Wala na ang lahat ng mga sinuka kong insekto. Paanong kanina lang punong-puno to eh. Nakita ko silang gumagalaw. Tay, nay, maniwala po kayo sa akin. Stella anak, bakit ka naman gumagawa ng ganitong eksena? Una, sinaktan mo yung kapatid mo at pinagsalitaan mo ng masasakit. Ngayon naman, nag-iimbento ka ng kung ano-ano para lang mapansin ka namin. Hindi ka naman bata. Nakakalungkot na kailangan mong umabot sa ganito, Stella. Maghugas ka na ng muka at magpahinga. Huwag mo na sanang ulitin ang ganitong pag-aarte dahil lang sa nagtatampo ka. Hindi kami nagkulang na ipakita kung gaano ka namin kamahal. At hindi naman dahil sa dumating ang kapatid mo ay mababago yun. Pantay pa rin ang pagtingin namin sa inyong dalawa. Sana'y mapag-isipan mo yon. Pag-alis nila, naiwan akong tulala at basta na lamang tumulo ang aking luha. Tumingin ako sa malinis na lababo. Wala ngang bahid ng dumi, walang kahit isang insekto. Pero Misteri, alam ko ang nakita ko. Lasang-lasa ko pa rin ang pait at lansa sa aking bibig. Sa mga sandaling yun, Misteri, nagsimula akong magalit. At higit sa lahat, nagsimula ang matinding duda ko kay Adelina. Kung bakit niya nagawa ang lahat ng yun at ano ang pakay niya. Mula nang mangyari yon, Misteri, tuluyan ang nagbago ang paningin ko kay Adelina. Noong una, inakala ko lang na
Sadyang kakaiba ang kanyang mga kilos dahil magkaiba kami ng mundong kinalakihan. Ngunit nang magsimula na siyang gumawa ng mga bagay laban sa akin at sirain ako sa aming mga magulang, doon ako nagsimulang matakot sa kanya. Dahil sa takot at bigat ng loob, madalas na lamang akong magkulong sa aking kwarto. Mabuti na lamang at naayos na ang sarili niyang silid kaya hindi na namin kailangang mag-usap o magtabi. Pilit man kaming pinaglalapit ni nanay, hindi ko magawang makipagplastikan. Si Adelina naman ay tila isang bihasang aktres. Nagpapanggap siyang masaya kapag harap sila, habang ako ay nananatiling mailap. Isang araw, nagkayayaan kami ni Lawrence na mamasyal sa malapit na mall para kahit papaano ay makahinga ako sa bigat ng sitwasyon sa bahay. Ngunit bago pa kami makaalis, humarang sa amin si nanay. "Stella anak, isama niyo naman si Adelina para naman makagala din siya." Nagkatinginan kami ni Lawrence. Baka sa mukha niya ang pag-ayaw, pero parehas kaming walang magawa. "Huwag na po, Nay. Mukhang ayaw naman po nila akong isama." "Naku, hindi naman sa ganun, Adelina. Hindi ba, Stella? Lawrence, okay lang sa inyo, diba?" Opo tita. Okay lang naman pong sumama siya. Tara Adelina, alis na tayo. Nagpanggap kaming okay lang ang lahat. Kahit ang totoo ay sobrang naiilang kami sa kanyang presensya. Mula sa bus hanggang sa pagdating sa mall, walang nagsasalita sa aming tatlo. Nakabibingi ang katahimikan hanggang sa bigla na lang binasag ito ni Adelina. "Lawrence, Stella, tara, punta na lang tayo sa isang lugar na nadiskubre ko. Malapit lang dito. Ang boring kasi dito sa mall." Dito na lang kaya tayo Adelina. Mas malamig kasi dito. At saka ito lang yung pinaalam natin kay tita. "Ganun ba? Ayaw mo? Malapit lang naman dito eh. Sige, sabihin ko na lang kina nanay na ayaw niyo kong pagbigyan." Dahil sa takot na isumbong na naman kami, napilitan akong pumayag. "Lawrence, tara, tingnan na lang natin yung sinasabi ni Adelina." Sumunod kami sa kanya. Habang tumatagal, lalong nagkakatinginan kami ni Lawrence dahil unti-unti nang nawawala ang mga tao sa dinaraanan namin. Hanggang sa makarating kami sa isang malaking lumang gusali. "Adelina, tama ba tong pinuntahan natin? Mukhang wala namang pasyalan dito." Oo nga, bumalik na kaya tayo. "Tama to. Meron sa taas. Maniwala kayo. Magandang lugar yon. Sige na, please." Nagkapit kamay kami ni Lawrence at nagtiwala na lamang. Pero pagdating namin sa ikalawang palapag, halos manindig ang balahibo ko. Isa itong abandonadong gusali. Madilim, maalikabok at nakakapangilabot. Tanging ang mga bintana na lamang ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Sa gitna ng dilim, may isang salamin na may basag at doon nanlaki ang mga mata ko nang makita ang aking diary at isang litrato ko na nakapaloob sa isang bote. May mga itim na kandila rin doon na isa-isa nang sinisindihan ni Adelina sa gitna ng isang bilog na may mga kakaibang simbolo na nakasulat sa sahig. "Ano to? Adelina, bakit may mga gamit ka rito? At saka bakit pati gamit ko nandito rin? Ano bang meron?" "Matagal ko tong pinagplanuhan, Kambal. Siguro naman sapat na yung 15 taon na kasama mo sila nanay at tatay. Dapat ako naman ngayon." "Ano? Ano bang sinasabi mo? Kasama ka namin sa bahay ngayon at bumabawi na kami sa'yo. Sa akin lang dapat, Stella. Hindi ka dapat kasama." Tama na Adelina, itigil mo na to. Uuwi na kami ni Stella. Ngunit bago pa man kami makahakbang palabas, isang matinding hapdi ang gumuhit sa aking katawan. "Teka, aray! Ang sakit, Lawrence!" Stella, anong nangyayari sa'yo?
Hindi ko alam, pero sobrang sakit talaga ng tiyan ko. Aray! Adelina, kung ano man itong ginagawa mo kay Stella, itigil mo na. Ano bang problema mo sa kakambal mo? Anong problema ko sa kanya? Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana ako iniwan ni nanay at tatay. Alam niyo ba kung anong ginawa ni inang sa akin? Ginawa niya akong alipin. Ako ang tagasalo ng lahat ng galit niya. Adelina, kung alam lang nila nanay, hindi nila hahayaang maiwan ka roon. Akala ko ba, minahal ka ng inang mo? Wala akong sinabing minahal niya ako. Ang sabi ko, pinalaki niya lang ako sa mundo ng kadiliman. Stella, ilang taon akong nagtiis sa kanya. Sinunod ang lahat ng mga utos niya. Pero alam mo, may mga totoo naman sa mga sinabi niya. Kung hindi lang daw sana kambalang ipinanganak ni nanay, hindi naman siya mapipilitang kunin ng isa. Pero bakit ako? Bakit ako ang iniwan at hindi ikaw? Matapos niyang sabihin yon, may nilukot si Adelina sa kanyang mga kamay. Kasabay niyon ang lalong pagpipilipit ko sa di maipaliwanag na sakit. Misteri, nagsimula na rin akong lumuha ng kulay itim at muling sumuka ng mga uod at iba't ibang insekto sa harap ni Lawrence. Mabuti ka pa, Stella. Kahit sabi mo, mahirap ang buhay niyo noon, nakaranas ka ng pagmamahal. Samantalang ako, puro pagmamalupit lamang ang inabot ko. Ni hindi ko nga alam ang ibig sabihin ng pagmamahal. Naramdaman ko lang yun nang dumating ako sa inyo. Ganun pala yung pakiramdam. Magaan, masaya, at payapa. Pero gusto ko, ako lang ang mahalin nila. At ikaw naman ang magdusa. Maawa ka sa akin, Adelina. Kapatid mo ko. Kakambal mo ako. Oo nga, Adelina. Walang kasalanan si Stella sa ginawa ng umampun sa'yo. Kasalanan niya dahil nabuhay siya. Naintindihan mo ba, Lawrence? Kasalanan niya simula nang huminga siya at tumibok ang puso niya na kasabay ko. Hindi ko sana mararanasan ang lupit kung hindi siya sumabay sa akin na ipinanganak. Ngayon, isa lang sa amin ang pwedeng matira. Itinaas ni Adelina ang kanyang kamay. Hawak niya ang isang bagay na balot-balot ng mga telang iba-iba ang kulay. Isang bilog na tila bola na hindi ko maintindihan. Pero alam ko sa kaloob-looban ko, Misteri, ang huling gagawin yun ni Adelina ang tatapos sa buhay ko. Ngunit latang-lata ako noon. Hindi ko maigalaw ang aking katawan. Wala akong lakas para ipaglaban ang sarili kong buhay. Adelina, wag! Hindi ko inaasahan ang bilis ng pangyayari. Sa gitna ng aking panghihina, nakita ko si Lawrence na buong lakas na sinugod si Adelina upang pigilan ang kanyang balak. Dahil sa gulat at kawalan ng balanse, napaatras si Adelina hanggang sa mabuwal siya sa gilid ng balkonahe. Isang malakas na kalabog ang narinig ko bago siya tuluyang mawala sa aking paningin. Napaupo naman si Lawrence sa sahig, hinihingal at nanginginig ang mga kamay. Lawrence, bakit mo ginawa yun? Hindi ko alam, Stella. Hindi ko alam. Basta ang nasa isip ko lang, ayaw kitang mawala. Sa gitna ng aming pagkabigla, akala namin ay huli na ang lahat. Ngunit mula sa madilim na kailaliman ng balkonahe, narinig namin ang isang nanghihinang boses. Tulong! Tulungan niyo ako! Agad kaming sumungaw ni Lawrence. Nakita namin si Adelina na kalawit ang katawan sa hangin. Pilit na kumakapit sa isang nakausling matigas na kahoy ng lumang gusali.
Ang kanyang mga daliri ay nagpupumilit na huwag bumitaw habang ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Adelina! Stella, tulungan mo ko. Maawa ka sa akin. Ayoko pang mawala. Dali-dali akong lumapit sa gilid. Pilit kinalimutan ang sakit ng aking katawan. Akin ang kamay mo, Adelina! Abutin mo! Teka, Stella, huwag ka munang lumapit. Baka kapag tinulungan mo siya, baka pagtangkaan ka ulit niyang patayin. Adelina, bilis! Abot mo ang kamay mo sa akin! Akin na! Stella, mag-isip ka. Hindi ka nakakasiguro sa kanya. Baka bitag lang to. Lawrence, kapatid ko siya. Kakambal ko siya. Magkarugtong na ang bituka naming dalawa mula pa sa sinapupunan ni nanay. At mahal ko siya. Napatigil si Lawrence, gayon din si Adelina. Tumingala siya sa akin at sa kabila ng panganib, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Sa sobrang pagmamahal sa'yo ng mga magulang natin, hindi mo na alam kung paano masuklam sa kapwa. Kahit ginawan ka na ng matinding kasalanan, hindi mo pa rin nagawang magtanim ng galit. Samantalang ako, puro puot at kasuklaman ang itinuro sa akin. Wala akong naramdaman, kundi lungkot at sama ng loob. Misteri, bumilis ang tibok ng puso ko nang makita kong unti-unti niyang niluluwagan ang kanyang kapit sa kahoy. Para bang handang-handa na siya sa kahihinatnan ng kanyang pagbagsak. Tila tinanggap niya na ito ang kanyang hantungan. Ngunit bago pa man siya tuluyang makabitaw sa kahoy, sa isang iglap, sabay kaming sumungaw ni Lawrence. Buong bilis naming sinapo ang kanyang mga braso. Kitang-kita sa mga mata ni Adelina ang matinding pagkagulat. Hindi niya akalain na sa kabila ng lahat ng sakit at idinulot niyang panganib, iniligtas pa rin namin siya. Nagkatingin na naman kami ni Lawrence. Gamit ang lahat ng natitira naming lakas, unti-unti naming hinila si Adelina paitaas hanggang sa ligtas na siyang nakatapak muli sa simento ng gusali. Doon, sabay-sabay kaming napaupo sa sahig, habol ang hininga, habang ang kadiliman ng gusali ay tila naglaho dahil sa liwanag ng aming kaligtasan. Tahimik kaming umuwi. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng aming mga hakbang sa kalsada. Nakayuko lamang si Adelina, hindi makatingin ng diretso sa akin. Sana hindi mo na ako niligtas, Stella. Ano? Bakit, Adelina? Wala na akong mukhang maihaharap sa'yo, lalo na sa pamilya mo. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din. Aalis na ako. Mawawala na ako sa paningin niyo. Huminto ako sa paglalakad. Hinarap ko siya sa akin at hinawakan ang kanyang magkabilang balikat. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata, ang mga matang katulad na katulad sa akin. Adelina, pamilya natin. Tandaan mo, kasama ka doon. Patawad kung wala kami noon, nung mga panahon na pinagmalupitan ka ng nag-ampon sa'yo. Patawad din sa mga panahong pakiramdam mo, nag-iisa ka at walang nagmamahal sa'yo. Pero kung bibigyan mo kami ng pagkakataon, si nanay, si tatay at ako, mamahalin ka namin ng buong buo at hindi mo na mararanasang mag-isa muli. Agad siyang naluha at mahigpit akong niyakap. Sa kauna-unahang pagkakataon, Misteri, ngayon lang kami tunay na nagyakap bilang magkakambal. Isang yakap na nagburado sa lahat ng pait at galit ng nakaraan. Magmula noon, Misteri, hindi na kami muling nagkawalay pa. Sabay kaming bumuo at tumupad ng aming mga pangarap. Bagamat nauna akong makapagtapos ng pag-aaral kaysa sa kanya, hindi yun naging hadlang sa aming ugnayan. Sa kasalukuyan, mayroon na kaming pinapatakbong negosyo na kaming dalawa ang nagpalago.
Naging magkaramay at magkakampi kami sa lahat ng pagkakataon. Ang dating anino na kinatatakutan ko ay naging katuwang ko na sa buhay. Tunay nga na kahit gaano kalayo ang marating at kahit gaano katinding unos ang dumaan, ang dugo ay mananatiling dugo at ang pagmamahal ng pamilya ay siyang tunay na magliligtas sa atin mula sa kadiliman. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng tagapakinig.